Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, noong mga araw na yaon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang 3 lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa ilalim ng punong ito at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sarah, "Madali ka, kumuha ka ng 30 librang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Nandoon po sa tolda," tugon naman ito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon at pagbabalik ko'y may anak na siya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang isang katangian ng mga tao na nakatira sa disyerto at ng mga pastol ay ang kanilang hospitality. Mapagtanggap sila sa sinumang bisita. Dito nakita natin ang pagiging hospitable ni Abraham. Hindi siya nagtanong kung sino ang 3 nakatayo sa harap ng kanyang tolda. Hindi man siya nagtanong kung ano ang pakay nila. Siya pa ang nagpakumbaba, yumuko sa harap nila, na nagmamakaawa na tumuloy ang mga bisita sa kanyang tolda at hayaang maghanda siya ng makakain para sa kanila. At nung pumayag sila, hindi lang simpleng biskwit at kape ang inihanda. Nagpakatay pa ng pinatabang guya, nagpaluto ng tinapay at nagbigay ng keso at ng sariwang gatas. Malaking handa ang kanyang ginawa. Talagang generous si Abraham sa pagtanggap sa kanyang bisita. Hindi niya alam na ang bisita niya ay mga anghel pala ng Panginoon. At hindi lang, sila mismo ay ang Panginoong Diyos. Ginantimpalaan nila ang kanyang generosity. Sinabi sa kanya na sa susunod na taon, magkakaroon na ng anak si Sarah, ang asawa ni Abraham. Hindi natin matatalo ang Diyos sa pagiging mapagbigay. Ang pagtanggap sa mga dayuhan ay isang malaking issue ngayon sa mundo natin. Dahil sa hindi pantay ang pag-unlad ng mga bansa, dahil sa pagkasira ng kapaligiran na dala ng climate change,
Dahil sa kaguluhan at tigmaan sa ibang mga bansa, ang dami ngayon ng mga migrants. Mga tao na nangingibang bansa na naghahanap ng buhay o kaya ng hanap buhay. Ang nakakalungkot, maraming mga may kayang bansa ay takot sa mga dayuhan. Inaayawan nila ang mga migrants. Hindi nakikita na ang mga ito ay kapwa-tao din nila. Kapwa-tao din natin. Ang marami sa kanila ay mga may mabubuting kalooban din. At may galing na madadala nila sa lugar na tatanggap sa kanila. Hindi sila kaagaw ng yaman ng bansa. Maaari silang maging partner sa pag-unlad ng bansa. Nawawala na ang virtue of hospitality. Ang mga Hudyo ay ng ibang bansa rin. Pati na nga sa Kanaan, sila ay naging dayuhan. Kasi may mga tao na roon noong dumating sila. Ang Sagrada Pamilya, ang pamilya ni Jesus, Maria, Jose, ay mga dayuhan din sa Ehipto. Marami sa atin ay naging dayuhan din sa lugar na tinitirhan natin ngayon. Maging mapagtanggap tayo sa mga dayuhan at maring ang Diyos mismo ang tinatanggap natin. O Diyos, buksan mo ang aming puso sa mga nangangailangan at ang mga dayuhan ay mga nangangailangan ng tulong at matitirhan. Bigyan mo kami ng tiwala na tanggapin sila. Iba man ang kanilang lahi, ang kulay ng kanilang balat, ang kanilang wika at ang kanilang paniniwala. Sila ay kapwa-tao din namin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.